Napamura ako. Yun ang naisip ko nang makita ko ang bagong asawa ng daddy ko. 42 years old si daddy, pero parang kuya ko lang siya sa edad kong 25. Magkasing tangkad kaming mag-ama. Idolong-idolo ko ang tatay ko na isang tattoo artist. Nabuntis niya si mami nung teenager pa lang siya. Wala silang relasyon. Masyado lang rock and roll ang tatay ko, kaya ako nabuo. Pero mukhang hindi pa rin nakaka-move on si mami dahil araw-araw yung lintaya niya tungkol sa asawa ni daddy. Napakabata kasi, mas bata pa sa akin. 20 years old lang si Ivy, pero grabe. Nung una ko siyang ma-meet, usap-usapan na masyado nga daw maganda ang asawa ni daddy. Pero grabe pala. Buti, dito ko kila daddy nagbabakasyon. Mukhang mauubos ang pawis ko dito sa misis niya, si Ivy. Napakaputi. Mahaba ang buhok na kulot. Maliit siyang babae. Siguro mga 5 flat lang siya. Samantalang 6-footer kaming mag-ama. Pero kung anong iniliit-liit ng height, bawing-bawi sa itsura. Cute, maamo ang muka. Maipagmamayabang ang magandang katawan nito. Tahimik lamang siya. Nang ipakilala ako ni daddy, mahiyain. Siguro kasi alam niyang mas matanda ako sa kanya. Malayo ang biyahe ko mula probinsya pauwi sa bahay ni daddy sa Quezon City. Kaya dumiretso ko sa magiging kwarto ko habang dito ko sa kanila. Iniisip ko pa kung ialis ko na ba ang mga damit ko sa mga maleta nang makarinig ako ng impit na iyak. Hindi iyak to eh. Wala pa akong 5 minuto sa kwarto ko. Mukhang may kakaibang ginagawa na ang dalawa. Pinatay ko ang aircon ng kwarto para mas marinig ko. Katabi ko lang ang kwarto nila. May CR na nagko-connect sa 2 silid. Walang pinto ang CR. Mga beads lang ang nagsisilbing pintuan. Kaya naman, dinig na dinig ko ang kanilang ginagawa. Nagising tuloy ang nagiinit kong katawan dahil sa kanilang kababalaghang ginagawa. Dahan-dahan akong bumangon, tumayo sa tapat ng CR na namamagitan sa amin. Bukas ang ilaw ng kwarto nila. Dinig na dinig ko talaga ang kanilang mga ingay. Dahan-dahan akong pumasok sa CR. Hindi ko sinindihan ang ilaw. Bahagya akong sinilip ang kwarto ni daddy at Ivy. Muli na naman akong napamura sa aking nasaksihan. At habang pinapanood ko sila, ini-imagine ko, ako ang umaangkin kay Ivy ng mga oras na yon. Halos sabay kami ni daddy na nakamit namin ang rurok ng kasiyahan. Sa isip ko, mukhang mag-i-enjoy ako sa bakasyon kong ito. Hindi ako nakatulog buong gabi dahil abot-abot ang nangyayari kay daddy at Ivy. Paus na ang boses ni Ivy dahil hindi nito mapigilan ang makalika ng ingay. Kinabukasan ng umaga, paglabas ko sa kwarto, nakita kong nakahiga si Ivy sa sopa. Wala na si daddy. Nasa work na siguro dahil 10 AM na. Bababa na dapat ako ng hagdan nang tignan ko muli si Ivy. Nakamaigsing short siya ng malambot, kaya naman kitang-kita ang kayamanan nito. Nagsa-cellphone siya, kaya hindi ako napansin. Nakataas ang isang paa sa sandalan ng sopa. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Naka-crop top siya ng sando. Litaw ang makinis at maputing tiyan. Actually, buong katawan niya maputi.
Parang labanos. Parang mag-i-enjoy akong halikan to. Maluwang ang sando niya kaya halos makita na ang gilid ng matayog na kayamanan. Ibinaba niya ang cellphone niya na nakagilid ako sa pader. Baka makita niya ako. Maya-maya pa, narinig kong may tumunog na mga pinubuklat na papel. Pagtingin ko sa pwesto niya, ay nagbabasa siya ng magazine. Ayos, may makikita ko nito. Ang strap ng sando niya ay halos malaglag na sa kanyang braso. Kay sarap panoorin. Para siyang isang diwata na nasa kagubatan na napakaganda. Nakakaakit ang babaeng ito. Nang mabusog na ang mga mata ko, bumaba na ako ng hagdan. Ilang hakbang lang layo namin nang mapansin niya ako. Bigla siyang tumayo at tinakpan ang kanyang matayog na kayamanan. Wala kang matatakpan sa loob-loob ko. Masyado kang pinagpala para takpan ng braso mo ang iyong matayag na kayamanan. Marco, para ko nakiliti nang tinawag ang pangalan mo. Gusto mo ng almusal? Sabi niya habang nakangiti. Kanina pa ako busog sa katitingin sa'yo. Sasabihin ko sana pero tumango na lang ako. Umupo ako sa tabi niya at naglakad siya papuntang kusina. Sumunod ako sa kanya sa kusina. Init ko lang yung breakfast mo ha, sabi niya habang nakatalikod. Kahit nakatalikod siya sa akin, nakikita ko ang ganda ng hubog ng kanyang katawan. Bigla siyang yumuko dahil may kinuha sa drawer sa kitchen. Umangat palalo ang short niya. Hindi ko tuloy maiwasang mahaplos ang aking sarili. Hinahanap pala niya yung table napkin. Pagkahain niya, noon ko napansin na ang nipis pala ng sando niya. O dahil titig na titig lang ako. Matapos niya akong ipaghain, akmang babalik na siya sa sala. Dito ka na lang, sabi ko. Okay. Nakatulog ka ba ng maayos? Tanong niya sa akin. Ang ingay niyong ang dalawa buong magdamag. Sino makakatulog? Ninitian ko lang siya. Ibinalik ko ang tanong. Ikaw, nakatulog ka ba ng maayos? Natawa siya sa sinabi ko. Malamang, naalala niya ang ginawa nila ng daddy ko ng paulit-ulit. Gusto ko lang mahiga kasi masikip ang likod ko. Parang nangawit. Nakangiti niyang sabi. Kumain lang ako at nagdadalawang isip kung itutuloy ko ba ang aking plano. Bahala na. Nangawit ba? Baka naman iba. Kabado kong tugon. Ano namang ibig mong sabihin? Sagot naman niya. Gusto pa akong artihan nito sa loob-loob ko. Kasi, hindi ka ba nabibigatan sa kayamanan mo? Sabi ko habang tuloy sa pag-aalmusal. Tahimik siya. Pasimple kong sinulyapan at nakita kong sinilip niya ang kanyang matayog na kayamanan. Parang iniisip. Hindi naman, sabi niya habang nakangiti. Alam mo Marco, kamukhang kamukha mo ang daddy mo. Maharot niyang sabi. Di kunwari, ako si daddy. Biro ko sa kanya. Bahala na. Napakagandang babae nito. Parang sinisilaban ng katawan ko. Pag nakikita ko, hindi ko mapigil. Kanina pa ako nagiinit sa kanya. Hindi ko malasahan ng pagkain. Nag-isip siya saglit. Sabay sabi na okay. Halika dito. Ako daw si daddy. Lumapit siya at ang bango niya.
Kinurot ko bahagya ang balakang niya. Tawa siya ng tawa nang paulit-ulit kong ginawa yon. Malakas ang giliti. Tumakbo siya sa sala. Na-corner ko siya sa may sofa. Nagwawala na ang init ng katawan ko. Tuloy lang ang pangingiliti ko sa bewang niya hanggang ang isang kamay ko ay nakalapat na sa tiyan niya. Sumagi sa daliri ko ang matayog niyang kayamanan habang kinikiliti ko. Umayos ako ng upo, tamang-tama, para kilitiin siya. Ang aming biruan na kilitian ay napunta na sa iba. Ang kanyang tawa ay napalitan na ng pag-iingay. Nag-e-enjoy na siya hanggang sa unti-unti ko nang pinag-init si Ivy. Nasa mainit kaming sitwasyon nang tumunog ang cellphone niya. Habang pinag-iinit ko siya, sinagot niya ang tawag. Si Daddy yon. Pero kaagad ding pinutol ni Ivy ang kanilang pag-uusap at maharot na tumingin sa akin. Ngayon, mainit kaming naghahalikan at hindi nagtagal ay nagsalo na kami sa napakainit na sandali. Hindi ko masisisi si Daddy kung mabaliw siya kay Ivy dahil naramdaman ko ang matinding pagkabaliw din kay Ivy. Naramdaman ko na nawala ako sandali sa aking sarili habang kapiling ko si Ivy. Mula nang may nangyari sa amin ni Ivy, lihim na kami ay nagtatagpo. Kapag wala si Daddy, ako ang kanyang kasiping. Kapag andyan naman siya, ay nakikinig lang ako sa kanilang milagrong ginagawa. Totoo na nag-enjoy ako sa bakasyon ko dito sa aking Daddy. Ikaw ba naman ang may titang maganda, kaakit-akit, at kumo parehas kaming bata? Magkasundo kami pagdating sa kamunduhan. Nalungkot ako nang matapos na ang bakasyon ko. Ipinangako ko sa sarili ko, sa susunod na bakasyon ay dito ako muling mag-i-stay. Alam ko, mamimiss ko si Ivy at mamimiss din naman ako ni Ivy. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan naming panandaliang maghiwalay. Babalik ako. Yun ang nasa isip ko habang palayo ako sa bahay nila.